Mga kapatid at mga kaibigan, kapayapaan ang sumaating lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Nalalaman natin mga kapatid na buong kagalakan tayong maawit ng pagpupuri sa Panginoon. At nalalaman natin tunay na ating pag-aawitan ay kinikilala ng ating Panginoon. Ito ang lubos nating ikinagagalak sa bawat panahon ng ating buhay. Bakit po mga kapatid at mga kaibigan? Sapagkat nasusulat. Kaya ating nalalaman na kinikilala tayo ng Panginoon sapagkat inilagay niya tayo sa tumpak na dako kung saan doon niya hinahanap na ang lahat ay magsipuri sa kanyang dakila at banal na pangalan. Gaya ng nasusulat mga kapatid at mga kaibigan, dakila ang Panginoon at marapat pakapurihin sa bayan ng aming Diyos sa kanyang banal na bundok. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon ating matibay na nalalaman na ang ating pagpupuri ay kinalulugdan at kinikilala ng Panginoon. Bakit? Nandoon tayo sa isang dakong kanyang inihanda na kung saan doon niya iniuutos na ang lahat ay magsipuri sa kanyang dakila at banal na pangalan. Saan ito mga kapatid at mga kaibigan? Sa kanyang banal na bundok. At ano ang pangalan ng banal na bundok ng Panginoon? Nasusulat sa aklat ng Propeta Joel, ganito ang sinasabi, sa gayoy inyong malalaman na ako na inyong Panginoon ay tumatahan sa sayon na aking banal na bundok. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. At ang ating pag-aawitan, buong kagalakan natin ipinagmamalaki, mga kapatid at mga kaibigan, sa harapan ng Panginoon, sapagkat ito ang kanyang bayang kinikilala. Ito ang inihanda ng mga nilalang na umaawit ng pagpupuri sa kanyang banal na pangalan. Ang Diyos ang humirang ng bayan. Patuloy natin ikagalak na ipahayag, mga kapatid. Ang Diyos ang humirang ng bayan, napasakdalan ng kagandahan, at dito siya'y tatahan, magpakailan pa man, sapagkat kanyang inilagay niya ang haring pinagsasalihan sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon. Siya at sinasamba, inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Pastulan ang banal na bundok ng sayon ng ating Panginoon. Tunay na napakadakilang awitan ng pagpupuri ng Panginoon. Mga minamahal na mga kapatid, patuloy tayong magpasalamat. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Awitin natin may buong kagalakan, mga kapatid. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song.
itagalak nating patuloy na ipaalala at pagpasalamatan sa Panginoon. Salamat sa iyo, aming Ama. Ipahayag natin mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Itaas natin ang ating dalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos Ama na hari ng lahat ng mga banal, salamat Panginoon sapagkat tunay na buong kagalakan kami nakapag-aawitan ng pagpupuri sapagkat ikaw ang naglinis sa amin sa isang tumpak na dako kung saan doon mo kami iniutusan na magsiyahin ng mga awitin ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyong banal na pangalan. Amen. Salamat Panginoon sa katibayan ng aming pananampalataya at muli Panginoon patuloy ang aming pagsangguni sa iyo, ang aming pagtitiwala na sa pamamagitan ng iyong butihing lingkod na itinayo mo, itinindag mo sa gitna ng lahat ng mga bansa upang ang iyong katwiran ay patuloy na dumaloy sa kanyang mga labi sapagkat bawang buhat lahat sa iyo. Anumang kapangyarihan, anumang uri ng mga pananalita, lahat ng mga bagay na uwi sa iyong dakila at banal na kagandahang loob. Kaya naman Panginoon, ang aming pagtitiwala sa iyo rin kapangyarihan na nagbubukas ng pagkaunawa ng sinumang tao, ang lahat ng mga bagay ay patuloy namin sinasangguni sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos. Mga galak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsabi na Amen. 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 Isang napakadakilang huling panahon, huling araw, huling oras, ang aming pong pagbati at pagdiriwang na sa kalooban ng Panginoon Diyos, minasa na maghahari ang ating iisang Diyos na sasambahin sa Espiritu at katotohanan, na ang pangalan ng Diyos ay sinasamba natin sa pangalan ni Jesucristo sa pagkabuhay na maguli. Amen. Binabati po namin kayong lahat ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen. So ang mission po sa ating lahat, sa lahat ng may pandinig, iniimbitahan na tayong makipag-ugnayan. Iniimbitahan na tayong itiwala natin yung ating puso pag-iisip sa katotohanan sa ilalim ng palatuntunan ng kautusan ng mga banal na propeta. Dahil binigyan tayo ng tanda ng patotoo pag nagdiriwang tayo na sumasa atin ng tagapagligtas at minasa niya na ang bundok ng Sayon ang kanyang pahingahang dako. Amen. Naunawaan po ba natin? Amen. Yung mga iniimbitahang may pandinig, wala na tayo magiging dahilan pa na hindi natin tumadidinig. Nahayag na ang larawan ng pagka-Diyos, ng tunay na Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Kaya tayo nagpapatotoo ginawa tayo ng module ng Panginoon Diyos na may batayan na pinaniniwalaan na kaugnay tayo sa palatuntunan ng kautusan ng mga banal na propeta. Amen po ba tayo? Amen. Pinakilala po ng Panginoon Diyos yung kanyang sinag ng kanyang larawan na sa pamamagitan ng nanaming si Jesucristo, itinalaga, pinakilala sa buong mundo, sa maraming mga bansa, na ang Diyos ay Espiritu.
Kaya pag binasa natin mula doon sa Genesis, na ang Panginoon Diyos nasa ibabaw ng tubig nang magsalita, nagkaroon ng langit. Amen po ba? Nagkaroon ng liwanag na tinawag ng araw, nagkaroon ng dilim na tinawag ng gabi. Nagkaroon ng lupa. Amen po ba? Amen. Sa pamamagitan ng salita, nagsalita ang Panginoon Diyos para makilala natin siya. Amen po ba? Amen. Nagsalita siya sa huling panahon sa pamamagitan ng Jesucristo na siyang sinag ng kanyang pagka-Diyos. Kaya hindi na natin ito kakaila pa. Amen po ba? Amen. Napakapangalim nitong huling panahon. Kaya manood tayo ng YouTube para makita natin yung nangyayari sa buong mundo at yung nangyayaring mga kalamidad ngayon. At sabi dong sa aklat ng Hebreo, iuukit ko sa inyong puso ang kautusan at isusulat sa inyong mga isip ang kautusan. Hindi ko na ibibilang ang inyong kasamaan at kasalanan na nagagawa sa akin, kundi kayo ipatatawarin ko na. Amen. Amen po ba? Amen. Sino ang nagsabi na isusulat sa puso natin? Iuukit sa puso, isusulat sa isip. Hindi sinabi sa building tayo pumunta. Amen. Saan sinabi? Sa puso iuukit, isusulat sa isip. Hindi mawawalay sa labi natin yung paniniwala na merong tanda na ibinigay sa atin na magpapatotoo tayo ng Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Huwag natin itong lilimutin. Dahil talagang napakapangalit nitong huling panahon. Nandito na lang ang pag-asa nating lahat. Nadinig pa natin yung mga bagong awitin na pinupuri natin ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo. Ang lahat ng pinagtutubusi, maawit na mga bagong awitin na nagpupuri at naghahain at nagpapasalamat sa isang Diyos na tunay na si Kristo Jesus. Na sinasamba natin ang pangalan ng Diyos dito sa balat ng lupa, na siya ang nasa langit, tayo ang nalilid niya sa langit. Amen po ba? Amen. Lahat ng pinagtutubos ang umaawit ng mga bagong awitin. Ngayon, yung hindi tinubos, aawit ba ng bagong awitin yung hindi tinubos na nakikipag-ugnayan dito? Iniimbitahan tayong lahat, wala namang accepted o itinatangi, ano man ang wika natin, walang itinatangi siya, imbitasyon ng tagapagligtas Kaya napakadakila nitong inihandang selebrasyon ng Iglesia ng Bundok ng Zion. Kaya po ang paniniwala na may gawa, buhay at hayag sa social media ang katotohanan. Amen po tayo doon. Amen. Kaya nakapaloob sa layunin ipangaral ang katwiro ng Panginoon Diyos at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo. Lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating paniniwalaan. Amen po ba? Walang kanino mang pangalan na paniniwalaan tayo, kundi sa pamamagitan ng Jesucristo natin paniniwalaan ang lahat ng mga bagay dahil ipinakilala ng Panginoon Diyos yung kanyang larawan sa atin. Nabuhat sa pasimula ang Diyos sa Espiritu. Ano sabi ng Panginoon Jesucristo? Ako ang pasimula, ako ang wakas. Di ba nahayag ang larawan ng Diyos sa pangalan ng Jesucristo sa ikatlong araw? Amen po ba? Amen. Who is the justice of our faith? Sino nagnotaryado nito? Sino nagpatibay nito? Sino nagpatotoo nito? Sino sumaksi nito? Di ba yung justice? Ang hari ng mga hari, ang hukom ng mga hukom. Kaya lahat ng makikipag-ugnayan sa hukom ng mga hukom, wala nang hatol. Amen po ba? Amen. Gamitin natin yung Roma chapter 8, verse 1. Nakaugnay siya din. Lahat ng nakay Kristo, wala nang hatol. Nanawaan po ba natin? Gumamatayo sa krus ang kabayaran kasalanan. Kung hindi nagdusa sa krus, kung hindi siya namatay sa krus, makapaglilingkod ba tayo makasalanan? Kaya siya namatay sa krus para makasamang mamatay yung kasalanan, makasamang mamatay yung kasalanan natin sa krus. At nung inilibing sa ikatlong araw, nahayag na larawan ng Diyos na Espiritu. O di, forever and ever Spirit na. Di, tumanggap tayo ng kapatawaran. In Roma chapter 6, verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen. Kung hindi nagdusa sa krus, tatanggapin ba natin yung kapatawaran ng kasalanan natin?
Eh lahat ng naglilingkod, buhay siya katotohanan, patay siya kasalanan. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba? Yung Romans chapter 6 verse 23. Kaya huwag natin ibigin yung sarili natin, kapuutan natin yung sarili natin kung gusto natin magkaroon ng pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Dahil yung kasalanan na nananasa ating naman yan yung kahinaan natin Gusto natin lahat ng mga bagay, gusto natin maangkin. Naging sakim tayo. Sino yung sakim? Sino greedy? Who is the father of greedy? Satan is the father of greedy. Sino nagdaya buhat sa pasimula? Si Satan. Sino dinaya? Si Eva, the mother of flesh. O ano naging kronology yan nung laman? Di ba naalipin ng kasalanan? O di ba yan ang pita ng kasalanan? Ano ang hinahanap ng laman ng tao? Puro pakinabang. Puro pagnanasa sa mundo. Kaya kung iibig sa mundo, nakikipaglaban sa Diyos. Amen po ba? Amen. Amen. Ngayon, ang pag-ibig ng Panginoon Diyos walang kapantay Tayo lang tao ang lumilipot sa kabutihan ng Panginoon Diyos Amen po ba? Amen. Balikan natin yung history kung paano inalis yung mga servant of God sa Ehipto. Gumawa ng kababalagan sa disyerto. Pag mainit, nililiman sila ng ulap na kulimlim. Pagkagabi, gumagawa ng hagiging apoy, tinatanglawan yung inalis sa Ehipto. Pag nauhaw, pinaiinom sila ng tubig na buhay para mapawi yung kauhawan nila. Pag nagutom, magpapaulan ng pugo. Tapos, alipin pa uli sila ng Ehipto. Ginawa sila ng tuyong daan, hinati yung dagat na pula. Sa kabila ng lahat, na ipinakilala ng Panginoon Diyos ang kanyang kagilagilas na kapangyarihan at kababalaghan sa kanyang mga gawa. Nilimot mo na marami. Naunawaan po ba natin? Kaya nabilang yung iniligtas dun sa 12 lipi ng tribu ng Israel 144,000. Yun ho yung mga sumampalataya na ipinakita kay Apostol Juan na nakatayo ang kordero sa 144,000 Amen po tayo doon. Amen. Hindi na nasumpungan ng kasinungalingan ng kanilang mga nabi O ngayon, ito yung napakadakilang kagilagilalas na ginawa ng Panginoon Diyos Nagsalita siya sa pamamagitan ng Jesucristo. Basahin natin sa aklat ng Hebrews chapter 1 verse 1, 2, and 3. Pakibasa po natin yan. Kaya patuloy tayo, bumabalik-balik yan para magrema. Manahan sa atin yung katotohanan, yung karunungan, yung kaalaman, magrema sa puso natin. Makilala natin ang sinagat kaluwalhatian ng Panginoon Diyos mula sa pasimula ang Diyos ay Espiritu, forever and ever in Spirit. So nakatali tayo buhat sa pasimula ng likha niya ang langit at lupa na ang Diyos ay Espiritu, one true God. Amen po ba? Amen. Pinakilala niya yung kanyang larawan sa mga gaganap na mag-aawitan ng bagong awitin na pupurihin ng kanyang mga gawa Luluwalhatiin at dadakilain natin at pararangalan natin ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo dahil yun ang kanyang pangalan na niluluwalhati natin dito sa balat ng lupa Ginaganap natin yung palatuntunan ng kautusan ng mga banal na propeta dito sa lupa. Kaya nakatingin ang mga anghel sa kalangitan, dinidinig tayo dito, minamasdan tayo dito dahil merong lumuluwalhati ng bunga sa pagkapanganay na nag-aawitan ng mga bagong awitin. Amen po ba? O di pa mamuhain at handog tayo na nakalulugod, nabunga tayo sa pagkapanganay sa pangalan ng Jesucristo at mga saksi tapat sa pagkabuhay na maguli. Ninasa ng Panginoon na ang bundok ng Zion maging tahanan niya, magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? Amen. Nakatala sa langit. Who is the justice of Zion? Basta natin ang Panginoong Jesucristo na siyang gumawa ng matuwid na paniniwalaan natin na maghahatid sa atin at maghaharap sa atin sa buhay na walang hanggan, na wala na tayong dungis at kapintasan pa pagdating sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Sino nagnotaryo nitong iniya-apply ko? Sino ba? Hukom ng mga hukom pagdating sa paniniwala. Sino hari ng mga hari?
Sino ang namumuno at namamahala sa atin bilang mga iglesia? Sino ang dumikha sa atin? Sino nag-foundation nito? Sino nag-establish nito? Sino naghanda ng tahanan sa langit nito? Iisang Diyos lang ang ating tagapamagitan sa Jesucristo. Amen po ba? Amen. Nakagagalak maghintay at magbantay at makibaka sa mga nagbitawan ng mga sinungaling at mga karumal-dumal at mga mamumusong at mga traidors na makakaral sa huling panahon. Amen po ba? Amen. Kaya lahat na may pandinig, listen carefully, people of God. Napaka-danger itong huling panahon. Ito'y paghahanda na ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na iniimbitahan tayong lahat para makipag-ugnayan na tayo. Huwag tayo maging hipokrito, huwag tayo maging plastic, huwag tayo maging duwag, ano po. Alam nyo, ang kaligtasan para doon sa mga binibigyan ng tapang ng karunungan para panindigan natin ito eh. Amen po ba? Amen. Eh kaya si Satanas walang ginawa kundi matungal araw at gabi, dinadaya yung mga puso't pag-iisip at paningin ng tao. Ibig niya, buhat sa pasigulan, dinaya si Eva sa mga bagay na nakikita, buka ng kahoy, dinaya si Eva, napaniwala si Eva. O ngayon, saan dinadaya ni Satanas? Maging ang estado natin, ang gobyerno natin. Ako hindi loyalista sa politician, ano po. Isa lang ang pagiging honest at loyalist ko eh. Basta natin si Jesus na siyang nag-imbita at tumawag sa ating lahat. Na siyang gumawa ng matuwid na paniniwalaan natin na nagbigay sa atin ng pangako ng buhay na walang hanggan. Sang-ayon po tayo ron. Amen. Bakit kalayaan natin ito eh? Amen po ba? Amen. Ito yung liwanag, ito yung ilaw na pumunta tayo sa liwanag para wag tayo mapahamak. Ano ginagawa ni Satanas? Pinipilit tayong ikulong sa dilim. Pinipilit na ikulong ni Satanas ang tao sa kadiliman, sa pagnanasa sa sanlibutan. Pinipilit makipaglaban sa isang Diyos na tunay, na kataas-taasang lumikha ng langit at lupa na makapangyarihan walang hanggan. Eh matagal na siya pinailalim ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Jesucristo. Kaya ano sabi ng Panginoong Jesucristo, wala kapangyarihan sa akin ng diablo. Pinailalim ko na siya sa krus ng Kalbaryo nung siya ay magdusa sa krus hanggang kamatayan. Kaya sa ikatlong araw, nahayag na espiritu eh. Nahayag na larawan ng Diyos sa mga tunay na iglesia na mananatiling tapat sa paniniwala. Hindi na tayo madadaya pa dito ng mga maraming napunta rito, pinupusong ang Panginoon Diyos eh. Sinasalansan ang katotohanan. Tinututulan ng katotohanan. Eh sino ba manunutol? Sino ba manunalansang? Sino ba sinungaling? Di ba si Satanas? Amen po ba? Amen. Hindi na bago. Lahat nakalagay na sa history ng banal na kasulatan yan eh. Sa panahon ng mga banal na propeta, sinalansang na maraming mga bulaang propeta. Sa panahon ng mga banal na apostol, sinalansang din ng mga bulaang mga ngaral. Amen po? Amen. Nakakapi po ba natin? Amen. Huwag tayo mag-isip ng haka-haka na kaya tayo nangangaral eh, binibigyan natin ang karangalan ng Panginoon Diyos. Hindi sa ganon, ano po? Hindi sa ganon kaisipan ng tao. Kundi magsikuha tayo ng pag-iisip na ito ay nasa ating iisang Diyos na tunay na si Kristo Jesus. Si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Dahil kung wala tayong pag-iisip ng tagapagligtas, hindi magpupulo, hindi magmamaterialize yung karunungan sa puso't isip natin. Ituturo natin siya ang kanatlitin natin at lahi natin ito. Isa lang po ang binigay na pangalan sa silong ng mga langit na ang Diyos eh puspos ng kagandahang loob, ang Diyos eh puspos ng habagat awa sa mga tao, ayaw niya tayong mapahama. Ngayon, tingnan niyo yung hindi sa Diyos. Ang hinahanap, puro pakinabang, puro kalayawan ng mundo, pinagtatanim ang Panginoong Jesucristo sa paninibugbog. Pinagsiselos ang Panginoon Diyos sa kabutihan, inalay niya sa mundo. Ginagawa ng mga dinadaya ni Satanas
inaakit sa mga bagay na temporary na pansamantala sa mundo, na lumilipas, nabubulok, nasisira. Amen po tayo doon. Amen. Pakiramdaman natin yung sarili natin, bubulay-bulayan natin sa puso't isip natin kung tayo ba ay tunay na naglilingkod. Ang tunay na naglilingkod, mararamdaman natin yung presensya ng karunungan at katotohanan sa puso't isip natin na sumasa atin ng tagapagligtas natin. Amen po ba? Dahil lahat ng ayaw ng Panginoon Jesucristo, hindi na tayo hahayaang mapahama. Pipigilan na tayo sa kahinaan natin. Amen po ba? Amen. At si Satanas naman, walang ginawa, kundi dayain yung mga paningin ng tao, yung mga kaisipan ng tao, puro dinadaya sa mga temporary bagay, puro sa ilusyon, dinadaya sa mga walang kabuluhang nakikita. Diba sa pasimulan, dinaya si Eva sa bunga ng kahoy. Huwag hihipuin, kinain pa ni Eva. O hindi tumahan ng kita ng kasalanan. Kaya ang naging lakad ng tao. Kaya napakadakilang araw nitong itinangi na lahat ng may pandinig, iniimbitahan tayo para makinig at bulay-bulayin natin yung piling ng tagapagligtas natin. Ano po? Ipangilin natin ito. Magsisi na tayo sa mga walang kabuluhan na ini-interest natin sa mundo. Hindi natin mababawan sa langit yan. Amen po tayo doon. Amen. Nakita niyo yung gobyerno natin, ginugulo ng Satanas. Hindi na pagkaraniwan tao'y kalaban ng presidente eh. Mga espiritu na nakadiliman yan eh. Nakita niyo ba na ang ugat ng kapahamakan, ang ugat ng kasamaan nagaganap sa gobyerno ng minamahal nating bansang Pilipinas eh. Salapi, the love of money is the root of all evils. Amen po ba? Amen. Pag nasaan pa lang natin kayamanan ng mundo, ugat na ng lahat ng kapahamakan, ano nangyayari sa gobyerno natin? Ano nakapaloob na pinagtatalunan? Puro pilak, puro salapi, kayamanan, posisyon. Ano po? Nagdadaigan pa. Nagdadaigan pa sila kung sino-sino ang talagang merong pinaninindigan. Ang paniniwala ko, ang bansang Pilipinas, may nangyayaring tila pangit. Amen po ba? Pero ang dulo nito, ang ending nito, parang walang hanggan. Bakit? Bakit po? Dito ipinangako ng Panginoon Diyos na dito siya luluwalhatiin sa pulo ng mga dagat sa sikatan ng araw. Kung pwede bang sirain ng Panginoon Diyos yung pangako niya sa bansang Pilipinas? Amen po ba? Amen. Pwede bang mangagumpay ang masama sa kabutihan? Bulay-bulayin po natin yan. Magkaroon tayo ng naritibo. Magkaroon tayo ng pag-aaral at pagbubulay-bulay. Magkaroon tayo ng opinyon. Alam nyo, napakadakilang ambag nito sa minamahal natin bansang Pilipinas eh. Kahit kailanman, dito inisip, dito ipinangako ng Panginoon Diyos sa minamahal natin bansa, inalis na nga sa Israel yung kaharian at dito na dinala sa Pilipinas na bansang magkakabunga. Yung ang magiging bunga dito, yung mga iglesia, luluwalhatiin na ang iisang Diyos na tunay buhat sa pasimulan, ang Diyos yung Espiritu. Wala maraming diskriminasyon ng larawan ng Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. Tingnan niyo yung ginawa na naman ni Satanas, kung ano na naman ang diskriminasyon na itinuturo doon sa mga taong dinadaya at inaakit niya. Maliwanag po sa atin. Amen. Hindi ko na ito problema eh. Ang problema ko kung hindi ko ito itatanyag eh. Amen po ba? Ano kabuluhan ko pa bilang tao dito sa mundo kung hindi ko ipapahayag yung larawan ng Diyos natin, nasasambahin natin sa Espiritu at katotohanan, nasaksi tayo at magpapatotoo sa pagkabuhay na maguli na ang Diyos eh, totoong Espiritu hanggang wakas ng lupa, hanggang sa sangkalangitan. Amen po ba? Amen. Kaya ano sabi ng Panginoon Jesucristo, ako at ang Ama ay iisa. Hindi ba, iisang Espiritu lang, buhat sa pasimula nung likhain ng langit at lupa? Kung pwede pa ba natin gawa ng division yan? O hindi tayo tatali doon sa 1 John chapter 5 verse, ano po yan? There are three that bear record in heaven.
ang bundok na Sayon, ang iglesia ng bundok na Sayon, na ninasa niyang pahingahan ngayon at magpakailan-kailan pa man, na walang kawakasan, nakatala sa langit ang iisang Diyos na tunay na pagdiriwang natin. Amen po ba? Amen. Nakatala na sa langit yung pagdiriwang natin dito. 2 o 3 lang nagkatipon eh. Hindi naman sinabing milyon-milyon tayong magdiwang eh. Hindi naman sinabing magpatayo tayo magagandang building na doon natin siya sasambahin. Sinabi, iuukit ko sa inyong puso, isusulat sa inyong isip, at hindi na mawawalay sa inyong labi ang patotoo, ang katwiran ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan natin. Maghahari siya sa puso't isip natin bawat isa. Naunawaan po natin, hindi ko na aalalahanin ang kasamaan niyo sa akin. Hindi ko na aalalahanin ang kasalanan niyong nagawa sa akin. Hindi ko na ibibilang ang lahat ng karumihan niyo sa akin. Clean up! Amen po ba? Amen. Daming mga pastor ngayon, ginamit siya. Komersyo pangangaral, pananagutan lahat ng tao yan. Susundan tayo ng ating magawa. Kaya dito pa lang sa mundo magkakaroon na tayo ng sakit pagka hindi tayo tinawag Yung mga buto natin, halos nagkakalas-kalas na sa matinding kirot yan. Naghihiyaw tayo sa ospital. Tingnan nyo yung ibang pastor, ang hinahanap, puro yung mga tanyag na mga doktor na magagaling. Ano kabuluhan ng mga doktor? Hiwalay tayo sa katotohanan. Ngayon, kung tayo naka-related sa katotohanan, wala tayong mararamdamang takot o magabang o pangamba. Makapangyarihan ng iisang Diyos na tunay na lumikha ng langit at lupa. Amen po ba? Amen. Pagka sumangguni tayo, nadidinig tayo sa langit dahil tayo lang ang nasa lupa ng mangmang at dukha at walang kapangyarihan. Naunawaan po natin. Amen. Kaya ako'y nahabang doon sa mga hindi ko maramdaman kung sila kung may katapatan, kung may takot sa Panginoong Jesucristo na hallelujah, purihin ang isang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Matapos makinabang sa lahat ng bagay na nilikha kumpleto ng Panginoon Diyos, nilimot pa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo yung hindi sa Diyos at yung sa Diyos Ano ba ang nararanasan pagsubok sa buhay mararamdaman natin yung presensya nakikipag-ugnayan sa tagapagligtas natin Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung trust in the Lord with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength, with all my faith, with all my heart. Naunawaan natin yung pananampalatayang may gawa. Ano man ang nararanasan natin pagsubok sa mundo hindi natin lilimutin ang palatuntunan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Meron po bang nasulat na nangyari? Balikan natin si Job. Ano yung naging karanasan ni Job na nagdusa si Job na maraming pagsubok pero hindi hiniwalay sa Panginoon Diyos na natili siyang tapat. Amen po ba? Amen. Bakit po ba yan sinasalarawan sa atin? Para pagtibayin sa puso't isip natin. Amen po ba? Para patatayin, palakasin sa puso't isip natin yung pundasyon ng paniniwala na binigyan tayo ng tanda sa pagdiriwang natin. 2 o 3 nagkatipon sumasa atin ang tagapagligtas natin. Sumasa atin ang Panginoon Diyos. Dinadakila natin yung kanyang pangalan dito sa balat ng lupa. Amen po ba? Amen. Nakita niyo ba yung nangyayari sa bansa natin? Nagkakaroon ng solusyon yung problema ng bansa natin. Nahayag na rin yung mga unrighteous leader natin. Yung pananagutan ng mga unrighteous leader natin yan Amen po ba? Amen. Dahil hindi po pwedeng manaigang kasamaan sa bansang Pilipinas dahil may pangako sa bansang Pilipinas. Nandito ipinanumpa sa bansang Pilipinas, naluluwalhatiin ng tunay na Diyos na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan na mga saksi tayo ng iisang Diyos na tunay na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Ang Diyos natin sinasamba yung Espiritu buhat sa pasimula ng likhain ng langit at lupa.
Naunawaan po natin. Amen. Kaya isa lang ang pagsamba ng bundok na sayo na nakatala na sa langit ang tunay na Diyos na sinasamba natin, ang Diyos ay Espiritu, buhat sa pasimula eh. Siya ano ba mananatili ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos? Dito lang sa bundok ng Sayon, ay sangkap ng katawan ng Panginoon Kristo, bundok ng Sayon. Ito ang tinatahanan ng Espiritu. Ano paniniwala ng bundok ng Sayon? Na hindi nyo ba nalalaman ang inyong katawan ng templo ng Espiritu ng Panginoon Diyos? Hindi ba Espiritu paniniwala natin na ang Diyos ay Espiritu? Kaya ang bundok ng Sayon, ang katawan ng Panginoong Kristo na sumasarawang iglesia. Who is the head of Church of the Holy Mount Zion? Jesus Christ is the head and mentor of Holy Mount Zion. Di ba isa lang ang sinasararawang katawan na tinatahanan ng Espiritu? Marami tayong iglesia, pero iisang katawan tayong lahat. Amen. Iisang Espiritu, doktrina natin lahat. Hindi nagkaroon ng dibisyon na paniniwala ng bundok na Zion. Dahil ito ang kaluwalhatian ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Ito ang pangingiling, ito ang pamamahinga, ito ang pagsisisi, ito ang pagbubulay-bulay, ito ang pag-aaral. Amen po ba? Sino nagpapasagana ng karunungan at kaalaman at pagkaunawa natin? Huwag nating linilimot yung masda natin si Jesus na siyang gumawa ng matuwid na pananampalataya natin na mag-ahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Huwag tayo maging ipopo nito sa huling panahon. Ano po? Kaya ako'y nalulungkot dun sa mga ginagawa lang na parang pakitang tao yung paglilingkod sa Panginoon Diyos. Ano po? Ay, ang bundok ng Sayon, may paggalang at takot at respeto pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Hindi pakitang tao lang ang paglilingkod ng bundok ng Sayon. Amen po ba? Nilalait ang bundok ng Sayon, hinahamak, iniinsulto, pinagtatawanan lang eh. Galing sa mahina at mangmang na kalagayan ng bundok ng Sayon eh. Galing sa kalagayang W ang iglesia ng bundok ng Sayon. Pero sumasampalataya ang bundok ng Sayon na mag-i-raise up ng Panginoon ang nagpapakumbaba. Ito yung tunay na paggalang ng pagpapakumbaba. Ito yung may paggalang ng respeto at pagsamba sa Espiritu at katotohanan na nagpapatotoo, na kaya tayo nagpapatotoo. Sino gumawa ng example ng patotoo? Sino nagpatunay? Sino ang hukom ng mga hukom at hari ng mga hari na ninasang tahanan ng puso ng bawat individual na iglesia na magbabantay at maghihintay sa muli niyang pagparito? Ano sabi? Masdan natin si Jesus na gumawa ng matuwid na paniniwala natin bawat isa. Ano sabi? Saan dumadahan ang Espiritu? Sa bawat individual na gumaganap ng patotoo na ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ang templo ng Espiritu? O di ba't ang iglesia ng bundok ng Sayon, ang doktrina, ang paniniwala, ang Diyos ay Espiritu? O di ang iglesia ng bundok ng Sayon na kumakatawan sa katawan ng Panginoong Kristo? Amen po ba? Amen. Kaya hindi nyo po pwedeng galawin ito. Amen po ba? Hindi nyo pwedeng gamitin ang bundok ng Sayon. Yan ang nakatala sa langit. Pinaganda na ng tahanan sa langit yan. Kaya marami pa mga organisadong religion ngayon, magkakagantahan yan, magkakagiba-giba yan. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin kung paano sinikap ng Panginoon Diyos na itayo ang banal ng bundok ng Sayon na maghahari ang kundero na hindi na magwawakas. Magniningning na sa karangalan niya ang bundok ng Sayon. Sino nag-raise up nito? Sino magpapakilala nito? Sino lumalang nito? Basta natin si Jesus na gumawa ng matuwid na paniniwala natin lahat. Butis mo natin tayo sa pamamagitan ng aral. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung hindi natin tulidingin at hindi tayo makikipag-ugnayan dito, huwag tayong maghaka-haka, huwag tayong mangarap na makalaya tayo sa kahirapan, ano? Ang pinaghaharian ng Panginoon Kristo, yung mabababa ang kalooban, yung galing sa isang mga hamak na pamumuhay.
Di ba isinalarawan ng Panginoon Jesucristo yan? Bagamat siya, Diyos hinubad niya yung pagiging Diyos niya, pinaglingkuran niya ang lahat ng mga tao para wala tayong maging dahilan. Amen po ba? Amen. Tingnan niyo yung mga pastor ngayon, mataas pa posisyon dun sa naglingkod sa mga tao. Sila pinapanginoon ng mga dinadaya nila. May pananagutan ng lahat ng mga tao na hindi natin itatanyag itong huling panahon na ito yung paliwagatian at kaaya-aya, kadakilaan at larawan ng Diyos Amen po ba? Amen. Sige, yung mga masaganang organisadong relihiyon, ipakilala nyo kung meron bang record sa langit yung relihiyon nyo. Basahin natin sa banal na kasulatan. Basahin natin dito sa spiritual dictionary. Amen. Spiritual changes na to Spiritual change na to. Spiritual competition na itong nagaganap ngayon. Amen po ba? Amen. Kaya kung magkakaisa tayo, panalangin natin yung bansang Pilipinas. Kung Pilipino tayo, I love my country. Nagpasasakop tayo sa presidente natin, hindi natin kinikritiko. Hindi natin ibinabagsak yung pamumuno niya. Sa kalooban din ng Panginoon Diyos, natuklok yan pag hindi tayo nagpasakop sa namumuno ng presidente ng Pilipinas, hindi rin tayo napasasakop sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Amen. Ako, ang pananampalataya ko, ang opinyon ko, ang kahalili nito, magliliwanag ang bansang Pilipinas Irespeto na maraming bansa ito Itatanyag na maraming bansa ang bansang Pilipinas. Huwag tayo sumunod sa makikigaya-gaya lang tayo. Pagka sikat na Pilipinas nakikigaya-gaya tayo. Pero pagka may pagsubok ang Pilipinas isa pa tayo sa nanggugulo sa Pilipinas. Amen po ba? Amen. Ngayon, huwag tayo talagang nakakaramdam na lang pagkaunawa pagdating sa paniniwala. Magmalasakit tayo, idulog natin sa pamamagitan ng Jesucristo yung pamumuno ng presidente ng Pilipinas at yung mga leader ng ating minamahal na bansa Pilipinas para mapanuto at mapanatag yung pamumuno nila at magawa nila yung tunay na pagmamahal nila sa kapwa-tao. Amen po ba? Amen. Sige. Gaano ba karami, gaano man kadami ang kayamanan ng gobyerno doon sa magnanakaw ng kayamanan ng gobyerno, ang kahalilinan, kabagabagan, kalituhan, pagdurusa, ang napakasakit pa, nalayo pa sa presensya ng isang Diyos na tunay. Amen po ba? Amen. Ang kahalili lahat yan, kabagabagan, kalituhan, problema, pagdurusa, at hindi pa natin maitago-tago yung kayamanan na yan. At hindi natin madadala yan kahit saan tayo pumunta. Magiging dahilan lang at magiging sukal lang ng ating buhay. Naliliwanagan po natin. Amen. At hindi rin natin naisip na madadala man natin sa langit yan. Hindi kalooban ng Panginoon Diyos yan. Dapat iniipon natin dito sa mundo kayamanan na yan. Ano ba pinaiipon natin para madala natin sa langit? Etong narinig yung salita. Dito lang tayo binibigyan ng relasyon at pag-asa at kagalakan para maligtas tayong lahat, maging yung mga anak natin, yung buong pamilya natin. Manalig tayo sa isang Diyos na tunay, na magpatotoo tayo dahil ang patotoo ang ibinigay na tanda sa tunay na iglesia na pinaghanda ng tahanan sa langit, na ninasa ng Panginoong Jesucristo na tahanan niya ang bundok ng sayo. Ay palad ng bansang Pilipinas na sinasamba natin ang iisang Diyos na tunay at Panginoon natin sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Ang kataas-taasan tunay na Diyos lang ang may kapangyarihan, ingatan ng minamahal natin bansang Pilipinas. Amen po ba? Amen. Kaya lahat na masuwaye, magdurusa rin sa huli. Ito mga pastor nito, mga komersyante, yung mga businessman na pastor, walang ginawa, pati pagkakasal, pera,
pagbibinyag, merong nakapaloob na pera. Nung bang nangaral ng Panginoon Kristo meron ba kayong nabasang naningil? Hello? Kaya magsasambulan dito mga kampo ng kadiliman sa huling panahon Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin ang stand ng bundok ng Sayon. Ninasa na ng Panginoong Kristo na dako niyang tahanan ng bundok ng Sayon. Nakatala na sa langit. Magsipagbihis tayo ng bagong bihisa na ang ibinibihis natin pag-iisip ng tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. O, hirangan nyo kung anong relihiyon ngayon ang merong ipinamumuhay na pag-iisip ng tagapagligtas. Isa lang ang lilitaw. I-search nyo sa gadget nyo yan. Genesis up to Revelation, i-search nyo bundok ng Sayon. I-search nyo rin ang lahat ng so many religious group. Kung may record ba sa langit, na ang stand ng paniniwala ng bundok ng Sayon, ang doktrina ay isa lang ang Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan, na mga saksi tayo sa pagkabuhay na mag-uli, kaya tayo sumasaksi, ginawa ng Panginoon Diyos yung sinasaksihan natin, na sa pangalan ni Jesucristo nakilala natin ang sinag at kaluwalhatian ng isang Diyos na tunay na Espiritu at katotohanan. Liban doon, wala nang iba tayong paniniwalaan pa. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya ano sabi sa atin? Ano ang buong katungkulan ng Iglesia ng bundok na Sayon? Ibigin natin ang Panginoon Diyos na di natin nakikita. Ibigin natin ang Panginoon Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong lakas at buong kaluluwa. And the second commandment, at ibigin natin ang kapwa-tao natin gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Ipahayag po natin ang mabuting balita ng kaligtasan upang maligtas din silang lahat. Amen. Ito yung ambag natin sa bansang Pilipinas. Sino lang ang nag-ambag nito sa bansang Pilipinas? Masdan natin ang Panginoong Kristo, ang isang Diyos na lumikha ng langit at lupa, buhat sa pasimula. Amen po ba? Amen. Sino lang ang may pangako? Hindi ba ang Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa ang may pangako sa minamahal nating bansa? Na dito siya luluwalhatiin ng mga tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan na hinahanap ng ating Ama. Yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan na magpapatotoo tayo ng Diyos sa Espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya ano sabi ng Panginoon Kristo? Ako ang pasimula, ako ang wakas. I am the beginning, I am the last, I am the first, and I am the last. Magkaiba pa ba? Di ba na nararamdaman niyo yung presensya na isang Diyos lang yung sinasamba natin? Napakalaki natin itong ibinigay sa ating kaaya-ayang panahon na selebrasyon. Iniimbitahan tayo parang ipangilin natin ito. Iniimbitahan tayo para mamahinga tayo, mag-aral-aralan na tayong lahat. Isang gunin na natin yung buong pag-iisip natin, itiwala na natin sa Panginoong Kristo. Magpatotoo na tayo, may relasyon tayong lahat. Sang-ayon po kayo ron. Amen. Bagay, lahat ang nakakarinig, kung na-open man tayo, kaya tayo na-open. Ayaw natin takasan yung pag-ibig natin sa sanlibutan. Ayaw natin takasan yung kasalanan ng sanlibutan. Maliwanag po sa atin, yung nasasaktan. Kaya tayo nasasaktan, alipin tayo ng kasalanan. Alin yung kasalanan na gawa natin? Ayaw natin iwanan yung mga bagay sa sanlibutan, pinagnanasaan po natin. Amen po ba? Amen. O ngayon, yung itinalagang iglesia, nakikipaglaban sa mga bagay ng sanlibutan. Binibigyan ng kaluwalhatian, pinararangalan ng Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nagdiriwang sa isang mangmang na pagdiriwang, nagdiriwang sa mga panlilibak ng mga taong nakakabinig at nakakakita sa atin. Iniinsulto tayo. Pero punihin ng Panginoon Diyos dahil ito yung plano sa atin. At ang karangalan nito hindi matatawaran. Hindi malilirip ang karangalan nito. At yung mga nagtatawa naman sa atin, na lumilibak sa atin, nang iinsulto sa atin, sa kahuli-hulihan, sila naman ang pagtatawa natin. Amen po ba? Amen.
Lahat yan may consequence eh. Tingnan niyo yung mga tunay na saksi, yung mga witness ng Panginoon. Sino gumawa ng notaryado di abogado? Spiritual notary ito. Sino nagpatunay nito? Who is the justice of Zion? Jesus Christ is the justice of Zion. Who is the King of Kings of Zion? Look unto Jesus, the author and finisher of Mount Zion. Sino nagtala sa langit ng Mount Zion? Sino naghanda ng tahanan sa langit ng bundok ng Zion? Di ba isa lang? Ang sinasamba nating Espiritu at katotohanan, nasaksi tayong lahat sa pagkabuhay na magulit. Amen po ba? Amen. May po pwede ba bang tumutol sa hari ng mga hari at hukom ng mga hukom ng iglesia ng bundok ng Zion? Ang kataas-taasang lumanang ng langit at lupa, nanilalang tayo sa pamamagitan ng kababalaghan ng kanyang mga gawa. Amen po ba? Amen. Amen. Meron pa bang sasalansang sa isang Diyos na tunay na si Satan ipinailalim na sa Ebanghelyo? Kaya hindi ko ikinahiya Ebanghelyo sapagkat siya karunungan at kapangyarihan ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo na saksi ko sa pagkabuhay na magulit na naninindigan po ako. Amen po ba? Amen. Kailanman si Satanas matagal ng talunan. Kaya ambisyon ng Pilipinas, magniningning na sa karangalan ng Pilipinas. Huwag natin tignan yung mga negative. Tignan natin yung positive na nangyayari sa Pilipinas. Huwag tayo makiisa sa mga negatibo. Pagkaganyan ang kaisipan natin, wala tayong pagmamahal sa bansa natin. Amen po ba? Amen. So pagka tayo ay naging positibo, may pag-iisip tayo ng tagapagligtas natin, sumasa atin siya, amen po ba? Amen. So ang pananaw, ang vision, magaganap sa bansang Pilipinas na magniningning sa karangalan ng bansang Pilipinas, irespeto ng mga malalaking bansa ang Pilipinas. Amen po ba? Amen. O ngayon pa lang, ginagalang na ng maraming bansa ang Pilipinas eh. Kaya lahat ng nadidinig nyo, may reference sa YouTube, may gadget naman tayo, high-tech na tayo. Amen po ba? Amen. Kung tayo man ay may gadget, huwag natin inaaksaya sa walang kabuluhan, manood tayo ng nangyayari sa buong mundo para maunawaan natin yung nangyayaring hula. Amen po ba? Amen. Binigyan tayo ng katiyakan sa kaligtasan natin bawat isa eh. Kanino lang ba ibinibigay ito sa mga iniimbitahan sa kasalang magaganap sa sangkalangitan? Amen po ba? Dahil yung mga imbitado, ano man ang pagtitiisa natin, bahagi tayo ng body of Christ. Lumalabas sa labi natin ang Diyos Espiritu. Amen po ba? Kaya nagpapatotoo tayo, hayag sa atin ang sinasamba natin Diyos Espiritu. Amen po ba? Amen. Gumawa nga ng testimony sa mga apostol niya. Nagpakita ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Binati sila. Huwag kayong matakot. Huwag magulumihan na ng isip nyo. Huwag kayong malito. Ako nga rin ito. Ako yung Espiritu. Walang laman, walang mga buto. Nagpakilala na sa mga banal na apostol na Espiritu ang tunay na Diyos na sasambahin natin sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Kaya mananagot ito mga ministro na mga mananalansang at mga mamumusong. Pinagpalit siya pilak. Ang dami nangangalay kayo, mga hudas. Masakit pakinggan, ano po? Masakit talagang pakinggan ang katotohanan. Talagang matagal na nating pinanibugo ang Panginoong Jesucristo eh. Kaya nasasaktan eh. Dahil patuloy natin ipinagtatanim sa galit ang Panginoong Jesucristo. Pinupusok natin yung kanyang kaluwalhatian, pinupusok natin yung kanyang larawan. Amen po ba? Amen. Pinagpapalit natin sa mga walang bagay na kamuluhan sa mundo, mga bagay na lumilipas na hindi nananatili. Naunawaan natin yung nananatili na Diyos Espiritu. O hindi na mababago yan. Amen po ba? Forever and ever, Spirit ang
Panginoon Diyos mula ng lalaki ng langit at lupa. Kaya ano sabi sa Revelation? Bawal dagdagan. Ang sino mang magdagdag, dadagdagan ng salot sa buhay. Ang sino mang magbabawas, hindi na makakaunawa ng katotohanan. Naunawaan po natin na nanatiling Espiritu ang Panginoon Diyos, kaya bawal dagdagan, bawal bawasan. Ang Diyos ay Espiritu, buhat sa pasimula ng lalangin ng langit at lupa. Na magsalita, nakita natin yung kanyang mga ginawa. O ito, sa pamamagitan ng salita, pinigpisan tayo para maligtas tayo at magkaroon tayo ng pag-asa na tagapagmana tayo ng pangako ng buhay na walang hanggan, na hindi tayo taga-mundo, taga-langit tayong lahat. Kababayan tayo ng mga banal. Amen po ba? Amen. Sa aninukit, sa puso, tinanim sa isip, sinulat sa isip, wala sa building. Madidinig natin yung tinig ng Panginoong Jesucristo na pinapangalan yung patotoo. Amen po ba? Amen. Kaya mananagot pa itong mga nagsipagtayo ng building eh. Darating yung panahon eh, wala nang dadalo yan sa mga nandadayang, mga nakakaran na yan eh. Makapangyarihan ng kataas-taasan, lumikha ng langit at lupa. Sandali lang, paratingin ng pagkaunawa yung mga tao na yan eh, na makikilala na ang tunay na Diyos na sasambahin natin bawat isa na ang Diyos sa Espiritu. Kaya may patotoo na ibinigay sa ating tanda. 2 o 3 nagkatipon eh, sumasa atin ang tagapagligtas sa patotoo niyang ipinakilala sa iyo at sa akin. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, hindi ako tumataan sa gawa ng kamay ng tao. Huwag niyo akong hanapin dyan sa building. Sa pamamagitan ng tinig, matanahan yung katwiran ng tandaan ng patotoo. Nagaganapin natin. Amen po ba? Amen. Ito yung reels natin. Ito yung real talk natin. Ito yung legit na real talk natin. Naunawaan natin kung paano tayo bigyan ng pagkaunawa na may relasyon lahat yung iglesia na nagpapatotoo, nakatala sa langit. Kaya ang imbita na sa atin eh, dadapwat nakagsilapit na kayo sa banal na bundok ng Sayon, sa bayan ng Diyos na buhay. Ang pangkahalatang pagpupulong na bunga sa pagkapanganay, na mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Ngayon, isa lang yung pinanggalingan ng pagiging bunga natin. Kung ano larawan ng panganay, ganun din ang larawan ng mga bunga. Kaya sayon, tayo yung sanga. Kung ano larawan ng puno, gayon din ang larawan ng sanga. Kaya ang sayon, kalarawan ng takapagligtas yan. Amen po ba? Amen. Hindi ginagamit ang application sa mga temporaryong bagay. Purely spiritually ang pagwawangis nito. Amen po ba? Naiwangis ko po ba? Kung ano, sinag ng kaluwalhatian ng puno, na ang Panginoong Jesucristo ang puno, na pinanggagalingan ng karunungan, ganun din ang karunungan ng nakakaral ng buhay na buhay ang paniniwala, ayon sa social media. Kung ano, larawan ng puno, gayon din ang larawan ng sanga, namumunga kung ang puno ay pag-ibig at pag-asa, pananampalataya at katiyakan ng kaligtasan natin, ganun din yung sanga. Pwede bang magkaiba? Kung ano yung larawan ng puno, magiging iba yung larawan ng sanga, hindi magiging branch of Jesus pagkaiba larawan ng sanga. Amen. Nakilala niyo yung bunga ng puno, ang Diyos ay pag-ibig, paniniwala, pag-asa at katiyakan ng kaligtasan natin bawat isa. Karunungan, katalinuhan, pag-asa, pagkamaunawain, katiyakan. Kaya nga tayo ang pangunahing bunga sa pagkabuhay ng maguli na nakatala na sa langit na ninasa na ng Panginoong Jesucristo na tahanan tayong lahat eh. Sige, maraming mga pastor na magaganda ang mga organisado. Pakilala niyo yung relihirin niyo kung kayo ba nakaugnay sa puno. Baka ibang puno yung kinaugnayan niyo. Ano bunga ng mga sanga? Ay ba't ba? Ay yung mga masamang sanga, makikilala din natin eh. Galit sa mga pakinabang eh. Ay yung masamang puno, makikilala din natin. Masama sanga. Puro galit yan. Puro sakin yan. Pero tingnan niyo yung puno ng pinanggagalingan ng karunungan ng pag-asa natin, pag-ibig. Habang kinukupkup tayong lahat, ayaw na tayong mapahamak,
Isa man sa atin gusto niya tayo bigyan ng walang hanggang buhay, bigyan tayo ng walang hanggang tagumpay. Ay tingnan niyo, masamang puno, ang iniahasik kasakiman, panliling lang, pandaraya. Tingnan niyo, mabuting sanga na nakadoktong sa mabuting puno. Pag-ibig, kagalakan, pag-asa, at hindi tayo nagsusulisit para makinabang sa nakikinig. Naghahatid tayo ng kaligtasan at pag-ibig sa kapwa-tao natin. Love your night goalwood. Amen po ba? Amen. Kung paano pinakain tayo ng Panginoong Kristo ng pagkain walang kaparnisan at tumatagal sa buhay na walang hanggan, napapakain din natin yung kapwa iglesia natin na nakakarinig ng tinig ng tagapagligtas natin ngayon. Kung paano tayong mga nauuhaw tinainom tayo ng tubig na dalisay na ang tubig ng buhay at tagapagligtas natin. Kaya sabi ng Panginoong Kristo, ganito kayo manalangin, Ama, ikaw ang nasa langit, kami ang nasa lupa, sambahin nawa ang pangalan mo sa lupa. Bigyan mo kami ng pagkain araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, upang kami makapagpatawad sa mga nagkasala sa akin. Di ba pinakain tayo ng Panginoong Kristo? Who is the bread of life? Who is the breath of life? Who is the water living of life? Who is the light of the word of our faith? Who is the shepherd of our faith? Isa lang ang pangalan Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Nakilala nyo? Ang isang Diyos na tunay na lumikha ng langit at lupa at lumikha ng bundok na sayang. Who is the head of bronze? Jesus Christ is the head of bronze. Kaya ang bundok na sayon, sa kanang Panginoong Kristo yan. Amen po ba? Sino naganda ng tahanan sa langit? Ang hukom ng mga hukom at hari ng mga hari. Ngayon, yung mga mananalansang, nanginginig na sa isang gilid dyan. Kasi yung kanilang mga organisasyon, hindi nila maipangilala na nakatala ba sa langit o saan nakatala yan. Kayo na mag-evaluate. Wala akong mini-mention na pangalan pero cover lahat ng mga pastor na nangangaral ngayon. Dahil ang tunay na isinubong mensahero, isinubo ng Panginoon ng mga hukbo, isinubo ng hari ng mga hari. Hinahanap ng aking labi yung kautusan ng mga banal na propeta na inihahayag ko ang katotohanan na Diyos si Espiritu. Amen po tayo doon. Amen. Nag-iingat ako sa kaalaman na hindi ako naghahayag ng katotohanan kung walang hula. Naudyungan ng Espiritu Santo yung puso ko sa ilalim ng hula ng mga banal na propeta na hindi nagsalita ang tao kailanman kung walang hula. Nagsalita ako, naudyungan ako ng Espiritu Santo sa ilalim ng hula ng mga banal na propeta na naririnig natin ngayon. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi siya nangangailangan ng salapi. Ayaw nga niya tayo mapahamak tingnan yung mga pastor na nangangaral, puro salapi ang hinahanap. Wala ba kapangyarihan ng Panginoong Kristo? At ipinagpapalit natin siya sa pilak? Siya gumawa ng panukala na pinaninindigan ko. Siya gumawa ng notoryado nito. Siya nag-certify nito through heaven. Siya nag-engage nito sa langit. Siya nagpatunay nito. Siya nagpatalaga nito sa langit. Amen po tayo doon. Amen. Kaya hindi nawawala ng kabuluhan yung mga nakakarinig kung sasampalatayaan na natin tagapagligtas natin ay isang Diyos na tunay. Hindi nawawala ng kabuluhan yung pagtitiisan nating lahat dahil ang kahalin nito, buhay na walang hanggang karangalan. Hindi maitutumbas ng karangalan ng sanlibutan, ng karangalan ibibigay sa ating regalo. Amen po ba? Amen. Para sa matitibay ito at matatatag na pinalalago sa paniniwala sa mga naninindigan, sa hula ng mga banal na propeta, hindi doon sa mga duwag ito. Amen po ba? Hindi yung maibigin dito sa sanlibutan.
Ang hinahanap ng Panginoong Jesucristo, yung mga pusong tapat, yung maninindigan sa ilalim ng hula ng mga banal na propeta, magbabantay tayo, magiging witness niya tayo, na iisa ang Diyos na sinasamba natin, na nakatala sa langit. There are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Yan lang ang nakatala sa langit na nananahan sa iglesia ng bundok ng Sayon. Naunawaan po natin, 2 o 3 nagkatipon, nakatala sa langit ang Diyos natin. Tayo ang nasa lupa na sumasamba sa pangalan ng tunay na Diyos natin. Naniluluwalhati natin siya, pinararangalan natin siya, dinadakila natin siya sa isang hamak at mangmang at mahinang kalagayan natin. Dahil wala tayong kapangyarihan, nakalagay lang tayo sa isang hamak at dukhang kalagayan para maging nakalulugod na hain tayong lahat. Nadidinig niyo po ba ako? Nakalulugod ba bang hain yung mga paimbabaw na pagsamba? Dito nalulugod ang Panginoon Diyos na bunga tayo sa pagkapanganay na gumaganap ng kalooban niya, na nagpapatotoo tayo ng Diyos na sinasamba natin ng Espiritu. Buhat sa pasimula, hanggang sa kawakasan, hanggang sa muli niya ng pagparito. Sino nag-isip sa atin bawat isa? Sino nagbigay sa atin ng kapayapaan at kapanatagan at mabuting kapalaran at hindi kasamaan? Di ba't isa lang ang nabigay sa atin ng kabutihan walang hanggan? Ang iisang Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Di ba nakalulugod tayo, katanggap-tanggap tayo, mabangong hain sa sangkalangitan dahil tayo ang bunga sa pagkapanganay na sumasamba sa Espiritu at katotohanan, na mga binigyan ng tanda ng patotoo sa pagsamba natin, na ito ang huling panahon na nagtitipon-tipon tayo, na sinasamba natin ang tunay na Diyos sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay na maguli. Naghayag siya sa iyo at sa akin, nagpakilala siya sa iyo at sa akin na siya ang tunay na Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan, na siya ang lumalang sa iyo at sa akin sa pamamagitan ng espiritual na paglikha. Nakatulad tayo ng panganay na nilalang niya, na kung mahayag ang panganay sa alapaape, lahat ng namahingang may pananampalataya at may relasyon ay gigisingin at sasalubong sa alapaap, at lahat tayong nag-iisip, nagbantay at naghintay, ay sasalubong din na mahayag na espiritu katulad ng panganay. Woo! We thank you, God Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Napakadakilang pagsamba nitong huling panahon. Napakadakila. Wala na tayong makikita pa na ganito kadakilang pagsamba, kundi isa lang ang pangalan na nakatala sa kalangitan. Singular lang ang names na pangalan ng kaharian na pinili niya, na pinaghaharian niya, na tinatanyag natin yung kanyang kaluwalhatian at karangalan sa madilim na sanlibutan na nabatbat ng mga kasuklam-suklam na mga ngaral at mga sinungaling na mga ngaral ang buong sanlibutan. Nadidinig niyo po ako. Nagpipigil ba sa Panginoon Diyos? Tapos na ito. Nakasulat na sa banal na kasulatan ito. Amen po ba? Amen. Meron pa bang magdadagdag sa lalawan ng Panginoon Diyos? Kaya lahat ng gawa ni Satanas ipinailalim na sa crucified on the cross Wala nang power si Satan. Nasa nagkapangyarihan ngayon? Nasa mga banal. Ito na yung magiging lakad natin. Ito na yung kabuhayan natin. Nakikita tayo sa langit ng Panginoon na siya ang nagtatak sa atin ng patotoo. Na hindi nasumpungan ng kasinungalingan yung puso't isip at labi natin. Maging sa angkan at lipit lahi natin, hindi hiwalay ang patotoo. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Purihin ka, Ama, sa isang hamang at lukhang kalagayan ng iyong abang lingkod sa buong mundo, sa pitong kontinente. Napakadakilang selebrasyon. Who is the greatest assembly of Mount Zion? Turo nyo yung nag-assembly na relihiyon nyo. Ako ay tinuturo ko yung nag-assembly nito. Ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Na binigyan tayo ng panukala na walang hanggan, na hindi mawawala sa puso't isip natin. Hindi na mawawala sa labi ang kanat lahit, lipin natin yan.
Nagte-testify tayo, nakilala natin at tunay na Diyos na sinasamba natin, Espiritu. At katotohanan, tayo ay nahanap ng ating Ama na sasamba sa Espiritu at katotohanan na magbabalik ng maraming kalanganan sa kalangitan, magbabalik ng maraming kadakilaan at kalumalatin sa sangkalangitan dito sa balat ng lupa. Sa isang mangmang, mahina, na taong katulad nyo, to God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Naramdaman niyo yung habag sa akin? Naramdaman niyo yung awa sa akin? Naramdaman natin yung pag-ibig? Yung first commandment, yung second commandment, naganap sa buhay ko? Naibahagi ko yung pag-ibig ko sa inyo? Nagawa ko yung pang-unang utos na ibigin natin ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa na may gawa, biyaya ng pananampalataya na naririnig nyo, na naibig ko yung kapwa ko tao, nakapagpatawad ako ng kapwa ko tao. Sa isang mahina at mangmang na kalagayan ko bilang tao na walang karangalan sa mundong ito, listen carefully, people of God. Iniimbitahan tayong lahat. At hindi natin ito mapagmamalakihan. Hayag sa social media po ito. Transparent sa social media to. Hindi tayo makapagtatago, hindi tayo makapagbibingi-bingihan dito. Ito'y naganap na, nasulat na sa banal na kasulatan, yung naririnig yung ebidensya na pinapangaral ko. Ito yung resibo. Ito yung reference, ang Panginoong Jesucristo ang ebidensya ng larawan ng Diyos na di nakikita, na sinasamba natin ng buhay ng Diyos na Espiritu na di natin nakikita. Amen po ba? Amen. Nanawa po natin yung ebidensya, yung reference nung nadinig nyo sa Rabigo. Jesus Christ is the greatest evidence of our faith in the resurrection. That is the nature of God. That is the glory of God. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Jesus Christ is the one true God. Jesus Christ is the greatest universal God, the one true God. Amen po ba? Amen. Nanawaan nyo yung ebidensya, yung reference. Hindi naman kaisipan ng tao itong natidinig nyo eh. Kapangyarihan, karunungan ng Panginoon Diyos ito sa pangalan ng Jesucristo yung naririnig nyo. Inihahayag ko na transparent sa social media yung ebidensya na ang Diyos ay Espiritu eh. Kaya buhat sa pasimula, pinakita sa atin na ang Diyos ay Espiritu na nasa ibabaw ng tubig eh. Pumapailang lang siya sa kalawakan eh. Ang lahat ng nakikita rito sa mundo eh, puro tubig. Kaya isang-isang mata, hanggat may pag-asa tayo, nadidinig-dinig niya, kung pwede ibalik ng Panginoon na maging tubig lahat ito. Kung pwede na natin hindi makita sa sangkalangkatan dito. Amen po ba? Amen. Pero ang buhay na walang hanggan, nadidinig na natin, manatili na tayong tapat sa paniniwala. Naunawa natin yung pagiging release ko, yung reality ko, yung pagiging reels ko, yung realtor ko, diresibo. Ang Panginoong Jesucristo ang ebidensya ng sinag at kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Kaya hanggat may pag-asa pa, binibigyan tayo ng encouragement ng Panginoong Jesucristo na itiwala na po natin yung puso at pag-iisip natin sa pananampalataya upang magkaroon tayo ng pag-asa, katiyakan sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa, ng ating mga pamilya. Bukas po araw at gabi ang pintuan ng bundok ng sayon sa social media. Sa YouTube, mapapanood nyo yan. Amen po ba? Amen. Isa lang ang pupuntahan natin na may katiyakan na save tayong lahat. Minasa ng Panginoong Diyos na ang bundok ng sayon ng dako niyang tahanan at magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? Diyan ho ipapangalan ng mabuting balita ng kaligtasan. Diyan natin matidinig ang mabuting balita upang maligtas ang maraming may pandinig.
Wala nang ibang relihiyon pa tayo, madidigan na, nangangaral na para makatiyak tayo ng kaligtasan natin. Isa lang po ang nakatala sa langit, bundok na sayo ng ninasa niyang tahanan niya, magpakailan-kailan pa man, na ang paghahari ng tagapagligtas hindi na magwawakas sa bundok na sayon. Kaya lahat ng pipi makakarinig na, lahat ng pipi makapagsasalita na, lahat ng bulag makakakita na. Maraming bulag sa paniniwala, maraming pipi sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Maraming lupo sa paniniwala, hindi makatayo sa paninindigan, sa paniniwala. Hindi naman nalilipas itong patotoong pinakita sa atin na ang Diyos sa Espiritu mula nang lalagay ng langit at lupa. Hindi na natin mababago ito. Unlimited na ito. Still na ito. God is Spirit forever and ever. Amen po ba? Amen. Kaya napakaraming mga nangangaral, pananagutan pa natin sa iisang Diyos na tunay na lumikha ng langit at lupa Kaya nadidinig nyo sa rabi ko, Jesus Christ is the greatest principle of our faith in the resurrection. Wala naman po pwedeng tumulat sa pangalan ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Maging yung mga scientifico na yan. Isa lang ang pinanggagalingan ng pagiging science sa spiritual. Ang Panginoong Jesucristo lang ang master architecture. Siya lang ang master, spiritual master architect. Amen po ba? Amen. Siya lang ang master geodetic ng buong mundo. Sa kanya nakapaloob ang lahat ng karunungan at kaalaman at katalinuhan natin. Kaya magsikuhan tayo ng pag-iisip na ito, nasa ating iisang Diyos na tunay na si Kristo Jesus upang maibihis natin sa buhay natin. Ako'y nahahabag na sa mga nakakarinig ng katotohanan na pinagtatanim sa puotang Panginoon Diyos. Sa hindi pagkaunawa at kamangmangan sa mundo, may darating na salot. Kung tayo papayag na mahuli tayo, paano tayong didingin ng Panginoon Kristo kung nadidinig natin yung tinig niya, ayaw natin siya sundin? Hello! Naunawa natin, may kasamang evaluation yung paghahayag ko sa mga nakakarinig. May opinion. Amen po ba? Amen. At base sa katotohanan, yung opinion ko, base sa hula ng mga banal na propeta, hindi ako nag-opinion para dito lang sa sarili ko, para sa katang-isip ko lang, kundi ang opinion na pinanggagalingan nung nadidinig nyo, bagay sa hula ng mga banal na propeta, patotoo ng mga banal na apostol ng Kondero. Amen po ba? Amen. Naunawa natin ebidensya. Kaya nakalagay dun sa 1 Peter chapter 2, verse 6. Sa inilagay nila naman ng banal na kasulatan na sumampalataya ay hindi mapapahiya. Isa lang ang pangalan sa iglesia ng bundok ng Sayon inilagay ipapangalan niya. So yung mga relihiyon na nagsilaguan niyo, sige, ituro niyo yung relihiyon niyo kung mayroon bang ganyan. Babasihan. Meron bang ganyan natutuparin? Ito, nadidinig nyo, may basihan yung gaganapin natin Sa banal na bundok ng Sayon, inilagay ang batong panulok Who is the chief? What is the name of chief cornerstone? Jesus Christ is the chief cornerstone na sumampalataya hindi mapapahiya. Dahil babalikan na tayo. Dahil tayo ang sarili niyang bayan na ninasa at pinili niya, na sarili niyang pag-aari na itinatanyag natin yung kanyang kaarawan sa huling panahon, sa madilim na sanlibutan. Bakit nagdilim ang sanlibutan? Marami ng mamumuso, marami ng mananalansang, marami ng mga sakim sa sanlibutan. Inupuan ng templo ng Panginoon Diyos, inilihim ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Ipinagpalit sa pilak. Andiyan yung Diyos na marami ngayon dyan. Amen po ba? Amen. Walang kasiyahan. Nakita niyo yung attitude ni Satanas, walang kasiyahan si Satanas. Lahat gusto ni Satanas, kanya pati templo ng Panginoon Diyos, inupuan niya. Gumagawa ng kapapalagan si Satanas ngayon. Amen po ba? Amen. Pati gobyerno natin, ginugulo ni Satanas Saway naman ng Panginoong Jesucristo sa katwiran ng pagkabuhay na maguli lahat ng mga espiritu ng kadiliman na nasa mga tao rin namumuno sa estado natin
Saway naman ng Panginoon Kristo sa katuwiran ng pagkabuhay na maguli lahat ng mga kampo ng katiliman na sakim sa lahat ng karangalan. Ako, ang bisyo ko, nakikita ko, bagamat pangit yung nangyayari sa bansa Pilipinas, may kahaliling karangalan walang hanggan na darating sa Pilipinas eh. Ultimong sanggol na Pilipino, igagalang ng mga banyagang bansa. Naniniwala kayo ron? Basta natin yung 12 angkan ng lahi ng Israel. Di ba, pinakilala ng Panginoon Diyos kung paano niya binigyan ng karangalan ng 12 diti ng Israel. Amen po ba? O ano pangalan ng kawan? Ano pangalan ng kawan? Isa lang ang kawan na niluluklukan ng kordero. O, ang daming nangaral, binibisyong pa ikawan. Ano pangalan ng kulungan? Nakatayo na ang kordero dun eh. Nag-aawit na mga bagong awitin yung mga pinagkahalian ng kordero eh. Yan ang kawan. Saan nakatayo ang kordero? Nakita ni Apostol Juan yung bisyo magaganap eh. Sa bundok ng Sayon. Nakatala sa langit. Nadinig niyo yung ipinapahayag ko, tayo kapupunan ng kawan. Amen po ba? Amen. Tayo kapupunan ng 144,000. Kaya pinapangalan ng mabuting balita ng kaligtasan na may tatotoo. Ito yung tanda na ibinigay sa atin pag nagdiriwang tayo, inaalala natin at dinadakila at pinararangalan natin ang isang Diyos na tunay na lumikha ng langit at lupa sa pamamagitan ni Jesucristo sa pagkabuhay na maguli. Amen po tayo doon. Amen. Ngayon, hindi kami nang-aakit para kayo'y dayain. Inaakay namin kayo para makatakas na tayo sa mga mandalayan ng daya ng pananampalataya sa inyo. Amen po ba? Amen. At wala kaming hinihingi sa inyong sentimo. Dahil ang kalayaan na ito, ang Diyos ay pag-ibig, pag-asa, kaligtasan, at katiyakan ng pangako sa atin, buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Tayo, ano sabi sa atin pagdating sa Revelation? Mapalad ang mga nakarinig at gaganap na aklat ng hula na ito. Ito ang aklat ng buhay na kordero na paniniwalaan natin. Nakatala na tayo sa langit. Hindi na tayo masusulat sa banal na kasulatan. Ito na yung last chapter. Tayo na gaganap ng aklat ng buhay na kordero. Magpapatotoo po tayo. Amen po ba? Amen. O, nangyari sa atin yung hula. Ang Panginoong Jesucristo ang espiritu ng mga puntisiya. O, di tayo gumaganap ng aklat ng buhay na kordero. Tayo nagbabantay sa muli niya pagparito. Tayo ang nanoy niya sa sangkalangitan. Tayo ang nag-aawitan ng mga bagong awitin na nakaugnay sa hula ng mga banal na propeta at patotoo ng mga banal na apostol ng kordero. Amen po ba? Tayo ang bundok ng Sayon ng bunga sa pagkapanganay. Na kung ano larawan ng panganay, gayon din ang larawan ng mga bunga. Amen po ba? Kung ang panganay ay espiritu, gayon din ang larawan ng bunga. Kung pwede bang magkaiba yan. Naunawaan natin yung pangako ng tagapagligtas natin kung ano yung larawan niya, gayon din ang magiging larawan natin sa pagparito niya. Kaya yung gantimpala sa kordero manggagaling eh. Dito pa lang sa mundo, mapangahawakan na natin yung granted na tayo, devoted na tayo. Dedikado na tayo, hindi na tayo taga-mundo, taga-langit na tayo. Naging bunga tayo ng kordero. Amen po ba? Amen. Hindi na nasumpungan ng kasinungalingan yung paghahayag natin ng katotohanan. Dahil ang kordero, ang katotohanan, siya ang aklat ng buhay na kordero. Ang Panginoong Jesucristo na tagapagligtas natin, ang nadidinig ko, pinapahayag ko sa social media. Amen po ba? At dito ako naninindigan, at dito ako nananatiling tapat sa paniniwala ko sa pagkabuhay na mabuhay. Kaya hindi po ako nangaakay o nangaakit o nag-aalaga ng tao para lang gamitin kong kapakinabangan. Hindi po. Lahat ng kalayaan nasa atin bilang tao. Lahat ng freedom nasa atin. Lahat ng karapatan nasa atin. Ngayon, kung gusto natin maligtas, manatili tayong tapat sa hula ng mga banal na propeta, magpatotoo tayo na ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng nakakasama ko,
Sinasabihan mo ng ganyan, kailangan mo yan, karapatan mo yan. Pero sabi ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan eh. Walang mawawalay sa Kanya eh. Dahil nakapangyarihan ng Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. Ano yung vision na pinakita sa atin na may pag-asa tayong lahat? Mapalad ang dumidilig ng tinig na ito. Ano sabi sa atin? Mapalad tayo. Amen po ba? Amen. Kaya siya umakyat sa langit eh, para ipaganda tayo ng tahanan eh. Muli siyang babalik eh. John chapter 14, verse 1 and 2. Babalikan niya yung sariling pag-aari niya. Anong pangalan ng pag-aari niya na itinayo niya? Isa lang ang merong pangalan na nakatala na sa langit ah. Iglesia ng bundok na sayo na bunga sa pagkapanganay ang pangkahalatang pagpupulong. Pinagiging ganap sa paniniwala. Pinagiging dalisay sa paniniwala. Pinagiging sanctified sa paniniwala. Pinagiging perfect sa paniniwala. God is perfect. Amen po ba? Amen. Walang dagdag, walang bawas. Ang Diyos ay Espiritu Santo. Forever and ever Spirit. Pwede pa bang dagdagan ang sinag at kaluwalhatian ng Panginoon Diyos? Pwede pa bang bawasan ang Diyos sa Espiritu? Yung mga nangangaral, nako eto na yung pahatunan ng hukom ng mga hukom. Nagaganap na yung hula eh. Amen po ba? Amen. Ito, yung hula ng mga banal na propeta. Nakatala sa langit ang bundok na sayon, bunga sa pagkapanganay ito. Sinikap na itayo ng Panginoon Diyos ito. Di doon na si Satan. Nasa ilalim na ng mga paan, ng mga banal yan. Nasa ilalim na ng lakad ng mga banal ng lakad ng Diablo sa mundo. Amen po ba? Amen. God is love for you and for me. God's plans for you and for me. Siya lang ang nag-isip sa iyo at sa akin upang bigyan tayo ng kapayapaan at kapanatagan at kabutihan at mabuting kapalaran. Hindi kasamaan ang ibinigay niya sa iyo at sa akin. Forever and ever victory ibinigay niya sa iyo at sa akin. Siya nag-isip niya. Yan ang pag-iisip ng tagapagligtas natin na nakabihis sa akin. Naunawaan natin yung lakad ko, yung nakabihis sa akin, yung pagkatao ko, yung paniniwala ko po. May referensya, may ebidensya ng tagapagligtas natin. Nakatala sa langit. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin kung paano napaka-flexible na hindi kami itinayo para magsalita sa buong mundo na walang kabuluhan. Hindi kami itinayo para dayain mga may pandinig. Itinayo kami upang maghayag kami ng kaya-aya, nakagandahang loob at pag-ibig na walang hanggan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating paniniwalaan. That is the day of the Lord. Last days. Amen po ba? Amen. Nararamdaman po ba natin yung presensya na digmaan nato? Kung paano maraming nagaganap na mga bansa ay nagsisigilos na ngayon eh. Konti-konti lang Pero sumasampalataya ako na nakatingin ng Panginoon Diyos sa bansang Pilipinas, na mapalad ang Pilipinas na may Panginoon at Diyos na sinasamba sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay ng mabuti. Sino ho ang pumoproteksyon sa Pilipinas? Sino may pangako sa bansang Pilipinas? Ang Panginoon Diyos po. Kaya ano bang kapangyarihan ng malalaking bansa, wala silang kapangyarihan sa isang Diyos na tunay ng bansang Pilipinas. Dahil dito siya lulunatiin ng mga iglesia sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Nasa ng dome. Kaya nagpapanik na ang malalaking bansa dahil sa pinagagawa ng dome ng Amerika. Where is your dome? Nasa ng God's power. Nasa Mount Zion ng dome. What is the meaning of dome? Dominion, the power of God, created the heaven and the earth. Nasa bundok po ng Zion. Ang dominion, ang kapangyarihan ng isang Diyos na tunay bilang saksing dapat sa pagkabuhay na maguli. Wala sa ibang bansa, nasa bansang Pilipinas. Ang dome, ang dominion, ang kapangyarihan. God is agape.
ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Amen. Yung sinasalarawan sa Amerika, artificial na dome yan. Ito, spiritual dominion ito. Kapangyarihan ng Diyos na buhay ito. Naunawaan niyo pananampalatayang buhay, nadidinig natin sa social media yung may relasyon, nagpapatotoo na ang Diyos yung Espiritu, buhat ng lalangin ng langit at lupa hanggang kawakasan. Pinatunayan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na sinasamba natin ang Diyos buhat siya pasimbunay Espiritu. Amen po ba? God is Spirit forever and ever. In the beginning, God is Spirit. God is Spirit forever and ever. Kaya hanggang kawakasan, inihayag ng bugtong na anak ang larawan at kaluwalhatian ng Panginoon Diyos buhat ng lalangin ng langit at lupa. Kaya sabi ng ating tagapagligtas, ako at ang Ama ay isa, one Spirit. Amen po ba? One true God. Saan nahayag ang dominion, ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa bundok ng Zion? The dominion God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos nasa iglesia ng bundok ng Zion. Ito yung God's protection. Ito yung power of God. Yung kapangyarihan ng Panginoon Diyos nahayag dito sa bundok ng Zion sa bansang Pilipinas. Saan siya nalulugod, saan siya nagaganap sa bansang Pilipinas. Sino ang nag-isip sa bansa ng Pilipinas na dinala dito yung kaharian na gaganapin natin? Naluluhan natin ang iisang Diyos na tunay sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay na maguli. That is the dominion of God in the resurrection of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen po tayo doon. Amen. Kaya pa pala, yung nakarinig ng aklat ng hula na ito, nakatana tayo sa langit. Legit tayo sa langit, naka-engage tayo sa langit. Sino nagpatunay? Ang Panginoong Jesucristo po. Sino nagbigay ng authority sa akin? Ang Panginoong Jesucristo. Siya ang hukom ng mga hukom. Kaya pagka nasa hukom tayo ng mga hukom, wala na tayong hatol. Amen po ba? Amen. Patulad na tayo ng hukom ng mga hukom na Espiritu. Nagbabantay na tayo sa muli ng pagparito na sa isang isap na tayo, magiging katulad tayo ng hukom ng mga hukom. At yung mga kapatid nating apostol gigising at sasalubong sa alapaap. At tayo naman sa isang isap na tayo, mababago na yung may kabulukan. Magiging Espiritu na tayo, sasalubong na tayo sa alapaap. Amen po ba? Yan ang paniniwala ng mga bagay na di nakikita na mangyayari sa atin. Amen po ba? Amen. Wala na tayong kabulukan pa. Magiging Espiritu na tayo na buhat tayo ng isang Diyos na tunay sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Muli, binabati namin kayo ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. So, nadinig natin yung vision, binigyan tayo ng pag-asa. Mapalad ang mga nakarinig at sasampalataya sa aklat ng hula na ito. Meron tayong pag-asa sa pagparito ng isang Diyos na tunay na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay na maguli. Amen po tayo. Amen. Ang sabi ng tagapagligtas natin, ako ay madaling paparito. Na-accept natin. Na-accept po natin yung pagparito niya. Amen. Save tayong lahat. So maraming pong salamat sa mga listeners ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo. Natataliman tayo sa huling panahon upang magkaroon tayo ng katiyakan at kaligtasan ng pag-asa natin bawat isa at ng buong pamilya natin. Maraming pong salamat sa mga magiging participants ng Panginoong Jesucristo, magiging followers ng Panginoong Jesucristo sa pagkabuhay na maguli. To God be the glory. We thank you, God Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God bless people of God. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord God Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Hallelujah, hallelujah. Napakadakila, mga kapatid at mga kaibigan, na patuloy nating alalahanin ang mga salitang sinasalita ng Panginoon na siyang tunay na masusumpungan sa aklat ng buhay na nagpapatuto at nagpapatibay na may isang bayang itinala ang Panginoon, ang kanyang bayang tinatahanan, ang bayang nilalang niya ayon sa wangis ng kanyang dakila at banal na kaluwalhatian. Patuloy nating ipagpasalamat sa ating Panginoon, purihin siya sa kanyang dakong luklukan sa isang kalangitan,
You are the King of Kings and Lord of Lords. Ipahayag natin mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hope, that we praise, we praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise, we praise God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Patuloy tayong magtaas ng ating banal na pagpapasalamat sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, Ama, na ang iyong lugtungan ay nasa kalangitan, na ang iyong mga bata ay patuloy na nakatitig sa mga banal na tumutupad ng iyong kalooban. Nagagalak kami, Panginoon, sapagkat sa pamamagitan ng mga kasulatan, sa pamamagitan ng mga bagay na binupulay-pulay namin, ito'y pinatitibay ang aming mga pananampalataya. Tunay na, Panginoon, na lahat ng mga bagay na sinalita mo, tunay na magaganap. At kung paano itinakda mo ang iyong bayan sa kaluwalhatian, ito'y magaganap sa kapanahunan. Sapagkat tunay na ikaw ang nagsalita, ikaw ang nagdagda, ikaw ang nagtakda ng lahat ng mga bagay upang kapangyarihan mo ang lahat ng mga salita mo sa pamamagitan ng mga banal ng propeta. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat narito kami ngayon sa napakadakila at banal na dako kung saan ang bawat isa ay sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Ang lahat ng mga pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay lahat ng mga bagay na aming pinagpapasalamat ay tunay na sumayon lahat sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ang tunay na Diyos at Panginoon na manunubos, mga namahal na mga kapatid, tayong lahat ay magsipagsasabi na Amen. Amen. Amen.